So, maingay ngayon ng mga traders because of the market crash na sinasabi nga ng iba. Na to the point na meron pang mga nag-self-harm. We don't know if it is true or hoax lang ba yan or I don't know, whatever it is. But let's analyze the most stable coin, which is yung Bitcoin. This is the current chart ng Bitcoin. And as you can see, I don't consider this as a market crash. Kasi as you can see, yung market has been consolidating dito sa zone na to, which is ito sa 123 to 109. And kung mapapansin nyo, nire-respeto nga naman itong zone na to, which is nagbabounce siya dito, bounce, 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 bounce. And ito yung sinasabi nilang market crash, na bumagsak yung market. From all-time high, bumagsak siya na medyo malaki-laki. Most definitely, why? Kasi guys, yung presyo, binasag ng BTC, which is nagkaroon siya ng another all-time high record, which is 125. So, for most traders, most especially yung mga nag-swing trade, position trade, nag-take profit na sila dito, that's why nagkaroon ng market drop. And technically speaking, kapag ang market in-expect niya itong zone na to, itong supply zone na to, most definitely talaga magkakaroon ng market correction, which is babagsak talaga yan dito sa ating support area, which is ito yung pinakaunang support area. Na doon nga siya nag-bounce, guys. This is the first support area. Yan, 'di ba? And then meron pa dito, this one. 'Di ba? Yan. That's why nag-bounce siya dyan. Next is here. Yan. So what's happening in Bitcoin is actually just a normal cycle structure. Kasi kung ito talaga yung market crash, then most definitely, siguro one candlestick lang bumagsak yan hanggang dito sa support, dito sa ilalim na to. Kasi marami siyang binasag ng mga support area. So talagang, yun talaga yung nakakagulat. Pero yung ganito, I think this is just normal. Na hindi naman natin kailangan mag-worry. More like we can consider this as an opportunity to actually sell during the time na nagkaroon siya ng respect dun sa resistance or pwede tayo mag-buy sa dip. 'Di ba? Pag nag-dip siya dito sa ating support area dito, pwede tayo mag-buy dyan, 'di ba? So, kung i-analyze natin yung market, the market has been neutral. I think yung emotion natin and yung mental natin ang volatile. Kasi kung mapapansin nyo, from this markup, nagkaroon ng consolidation, nire-respect niya tong ating supply zone, then demand zone, and then nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng retest, and then now it's creating another sideways. So now, nagko-consolidate na naman siya dito sa zone na to. Normal market structure. There's nothing unusual. The market has been stable. Yung emotions natin yung unstable. Yun. Tapos merong nag-comment sa akin dito, lahat na daw nag-post, nag-update about their Bitcoin, their crypto accounts. Ako na lang daw ang hindi nag-update. Meron pala ditong entry, no? May deadline pala yung entry dito. So sige, let's see kung kamusta yung mga portfolio ko. So okay, ang ginagawa ko with crypto dalawa. Number 1, spot. Number 2, futures. So sa spot trading, ang ginagawa ko lang dyan, every time na nagdi-dip yung market, tsaka ako nagbabay. So buy, hold, buy, hold, buy, hold. Aabang ako lang mag-dip sa support, pag nagkaroon ng correction, tsaka ako magbabay. And then hold ko lang yun. Walang sell. And kung mapapansin nyo, dito sa aking OKX account, sa asset ko, majority ng funds ko talaga is nasa BTC. Ayan, no? Bulto talaga ng funds ko nasa BTC. Kasi mapapansin nyo, ang volume ko sa BTC, $26, XRP, 5,000, SUI, 4,000. The rest, maliliit na lang yan. 800, 700, 500. Maliliit na lang yan, guys. So, ito lang talaga yung pinaka-tinitignan ko, which is BTC. So, it has been like, I think $5,000 na to last time. So, yes, nagkaroon tayo ng paper loss from our paper gains. When I say paper, it's just unrealized. Meaning, hindi pa siya talaga actual na income hanggat hindi ko siya na-withdraw, hanggat hindi ko siya na-close. So, paper lang siya. So, yung paper gain ko noon na 5,000, naging 3,000 na lang. Which is opportunity loss for me because bumagsak nga yung market, which is very much acceptable kasi yung capital ko pa rin naman is intact. So, when it comes to portfolio, there's nothing much na I have to worry. Stable pa rin naman siya so far. Wala naman tayong majority na naging loss dito. Kung mapapansin nyo, puro green pa rin naman to. Sa BTC, 14% gain. Sa XRP, 59% gain. Sa SUI, 11% gain. Ethereum, 79% gain. Solana, 42% gain. Doji, 1%. The rest, loss na. But maliliit lang yan, no? Maliliit lang yan compared sa portfolio dito sa taas, diba? So, honestly, wala akong something na kailangan ikaw worry about my crypto.
As long as you understand how the market works, you understand kung kailan magko-correct yung market, you wouldn't think na you're losing. And instead, you will be seeing it as an opportunity, as another opportunity for you. So that's for my spot trading. And then for my futures, so syempre, gumagamit dito tayo ng mga broker. Ang specifically lang ginagamit kong broker, SCXS. So ngayon, silipin natin yung ating account doon sa trade natin ng crypto. Ang ginagamit ko kasi itong account ng asawa ko. Yan. So actually, itong buy natin to na BTC at 111,000, dito natin yan na-buy. Ayan. Noong time na nirespect niya itong ating support dito, nung nag-bounce siya dito, nag-buy tayo. That is why right now, sa 0.1 lots, meron tayo ditong $408, diba? Ngayon, papakita ko lang sa inyo, yung naging resulta nung time na nagkaroon ng sinasabi nilang market crash, nung bumagsak yung market. So, bakit ba biglang bumagsak yung market? Number one reason is probably nag-profit taking na yung mga big institutions, yung mga bangko, hedge funds, mga financial institution. Nung time na nag-all-time high siya at umabot naman 125 si BTC at gumawa na naman siya ng another all-time high record, yung mga big institution, nag-take profit sila. So that is why nagkaroon ng sudden drop. And also, naka-trigger din yung news about the tariff war ng US and China na nag-impose na naman ng another 100% tariff si Trump. On top pa yung sa existing na tariff nila. So, sobrang pangbubuli naman. And syempre, ang China, hindi yan magpapakabog. So, ang ginawa naman ng China is, hinigpitan naman nila yung pag-export ng mga rare earth metals na normally kailangan para sa mga innovations, technology. As you all know naman, halos yung mga raw materials natin ang gagaling yan sa China. So, kung hihigpitan nila at hindi sila magsusupply ng mga earth metals na yun, then most definitely, hindi lang US yung affected dito as in global. So, imagine niyo yung impact na nangyayari ngayon because of the tariff war. And because of this, mga tensions, mga tariff war, makaka-apekto to syempre sa overall global market. And because of that, syempre, yung mga investors, they're leaning towards safe haven assets such as gold. And that is why we're seeing gold as one of the assets na I believe na pinaka-stable, pinaka-safe. That is why halos lahat ng mga investors doon nagpupunta. Kaya kung mapapansin nyo, yung gold, walang paawa. Talagang paakit talaga siya ng paakyat. Kaya kung mapapansin nyo sa mga trades ko din, halos nakahold talaga ako ng mga gold, diba? So, meron tayong mga nakahold na gold dito since nag 3,400. Imagine ngayon, 4,000 na siya. Pero nakahold pa ako at 3,477. Kasi, I'm seeing gold as as an asset na talagang I believe aakit pa ng aakyat. That is why, nakahold lang sa akin yung mga yan. So, minumove ko na, tinitrail ko na lang ng tinitrail yung SL ko. So, kung tamaan yung SL, di I'm still good at it. Kasi mayroon na akong profit dun eh. And balik tayo sa BTC pala. So, dun sa futures natin, actually, na SL hit din tayo. Kung mapapansin nyo, ito yung mga trades natin sa BTC. Ayan, kung mapapansin nyo, yung mga nandito, red siya. Ayan o, SL hit yan. Kapag lagay dyan, is red, SL hit yan. Kapag green, TP hit. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong mga BTC natin, puro SL hit yan. Yan. Bakit siya SL hit pero positive siya? Kasi guys, naka-positive SL na ako dito. And nag-partial profit na rin ako dito. So, nag-lot size tayo dito ng total of 2 lots. So, ngayon, nung ito na SL hit siya, positive na talaga ako dito. Nag-close na ako dito ng 2.4. And ang naiwan na lang dito is 2.1. So, nung na-SL hit siya, positive SL na rin siya. Kasi minimove ko lang naman yung SL. Just like this one. Ito, tingnan natin to. Yan, di ba meron tayong buy dito? Yan, meron tayong buy dito. Nasa taas na yung SL ko. Kasi minimove ko lang tong SL ko para at least positive na siya. Kung bumalik man siya, goods na tayo. Meron na tayo dyang secured na profit dito. Di ba? Na $180. Kung bumalik man itong market, bumagsak ulit yan dito, may $180 na tayo kasi positive SL na yan eh. That is why kahit ma-hit yung SL ko, positive na siya. Diba? So, at the end of the day, it's really more about risk management and how you perceive the market. At the end of the day, it's really neutral. It's the cycle. It's doing the same thing. It's more of like our emotions yung talagang volatile. That is why we really have to manage ourselves. Kasi most of the time, kung anong gusto paniwalaan ng utak natin, yun yung nakikita natin.
But I hope lahat tayo maging profitable. And I really pray na walang mag-self-harm because of this. Sobrang importante na meron kayong community. Sana meron kayong napagsasabihan ng